Isang pinagpalang araw mga kaparmers, welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Samahan nyo na naman ako sa isang kwentuhan dito sa munting backyard na ito. Kanina ay meron akong nakita na nag-comment. Sabi niya, gusto ko na talaga magsimula kaparmers, kaso baka magka-problema ako sa pagmamarket. Shoutout sa iyo, Minsel Kim Buenafe. Alam mo kaparmers, hindi lang ikaw ang mayroong ganyan na problema. Halos kadalasan na gustong mag-umpisa ay mayroong doubt sa kanilang mga sarili. Natatakot malugi at walang idea sa pagmamarket ng kanilang mga product. Ito para ito sa mga kaparmers na pinanghihinaan ng loob. Pagdating sa negosyo, hindi lang sa farming business, kahit na anong negosyo ang iyong papasukin, kailangan marunong ka sa pagmarket ng iyong produkto. Para lahat ng iyong mga pinaghirapan ay may convert mo sa pera. Kasi yung produkto mo, pag hindi mo yun ma-convert to money, hindi iikot ang iyong negosyo mga kaparmers. Kahit na anong negosyo. Example lang kita kung papaano mag-market kaparmers. Since dito ka nag-comment sa pagbibenta ng brown egg, so ganito mga kaparmers, imaginein mo, lahat ng kapitbahay mo ay gumagamit araw-araw ng itlog. Lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng kaibigan mo ay nagluluto yan ng itlog halos araw-araw. Pero kadalasan sa atin, ang kilala nilang itlog ay yung puti. So what if ipakilala natin yung brown egg? Mas maganda, mas masustansya, lalo na pag organic ang gamit natin patuka. So dyan pala mga kaparmers, kaya mo na makapag-market. Kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak. At kung mas marami ka pang supply, ay pwede kang makapagbenta sa mga merkado at sa mga sari-sari store. Ang totoo dyan mga kaparmers, hindi po mahirap magbenta. Ang katotohanan, nahihiya lang tayo mag-market. Huwag po tayong mahiya. Kahit sa mga merkado, kahit sa mga simbahan, pwede tayo magbenta. Sa labas ng simbahan, maraming tao, maraming lumalabas. Every Sunday, pwede nating i-market. Once na ikaw ay kilala, pangako sa'yo, marami na ang tatawag sa'yo. At kung ikaw ay mag-aalaga ng heritage chicken, hindi lang pang table eggs ang kaya mong ibenta. Mas malaki ang ating kikitain kung fertile egg or day-old chicks ang ating ibibenta. At kung gusto mong lumawak ang iyong negosyo, pwede kang magbenta ng week-old, month-old hanggang pagdating sa RTL sa ating pag-aalaga ng heritage chicken. Kaya ako naging topic ito mga kaparmers kasi alam nyo, napakabilis magparami ng alagang manok. Ang problema, pagdating sa market, nahihirapan magbenta yung ating mga kapwa kaparmers. Pero paalala lang mga kaparmers para sa mga employee nasa abroad, gusto mong mag-forgod sa Pilipinas, hindi po kaagad-agad kikita kung ikaw magsisimula sa farming business, sa pag-aalaga ng manok. Tandaan mo, kailangan mong may baong kang pambili ng bigas for 3 months to 5 months para hindi po tayo mahirapan. Marami na ang nag-alaga ng ganito mga kaparmers. Ang kalaunan, sumurinder, ang ginawa, bumalik sa pagtrabaho, bumalik sa abroad, bumalik sa barko. Marami na akong nakitang comment mga kaparmers. Kaya po ako ay nagsasabi ng advance. Kaya kung plano nyong pasukin ang farming business, kailangan may baon po tayo na pangbili ng bigas for almost more than 5 months kung maaari. Pero kung ikaw ay madiskarte tulad ng ginawa ko noon, nagtanim po ako ng litos. Kasi ang litos mga kaparmers, para lang tayo ng trabaho sa ibang bansa. Every month, simula ng iyong tinanim, ay ma-harvest mo na, pwede mo nang maibenta. Katulad ng pagtatrabaho sa abroad, isang beses lang sumisweldo. Hindi naman katulad sa Pilipinas na kinsinas katapusan. At pwede rin tayo magtanim ng iba't ibang gulay na madali nating may-harvest para tayo ay magkaroon ng sustainable na income na panggastos natin pang araw-araw. Sa farming mga kaparmers, number 1 dyan, kailangan madiskarte ka. Pag madiskarte ka, siguradong hindi ka magugutom. At tulad ng iyong nakikita dito sa farming business, napakasarap sa pakiramdam. Wala kang amo, wala kang supervisor na titingin sa inyong mga mali. Kasi sa farming business, kung saan ka magkakamali, doon ka matututo. At dito sa farming business, pakiramdam ko, mas matagal tayong tumanda. Kasi ini-enjoy natin ang bawat ginagawa natin dito sa ating farm. Dapat ganyan po tayo. Kailangan nag-i-enjoy tayo habang tayo ay kumikita.
At kung sa tingin mo ako ay nakakapagbigay ng munting kaalaman at nag-i-enjoy ka sa ating video, kayo po ay hinihikayat ko mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan po ay napakalaking tulong at utang na loob ko rin sa inyo yan. Kung ikaw ngayon ay nasa kalagayan na ang iyong trabaho ay medyo toxic na, pwede mo nang iwan kung mayroon ka ng ipon. Pwede ka na magsimula sa farming business. Dito sa farm, presko ang hangin at may enjoy mo ang iyong buhay. Hindi ganun katoksik. Ikaw ang boss. At dito pag nagkamali ka, diyan ka matututo at gagaling.